Ann Curtis ang ating pag-uusapan ngayon dahil talaga namang nag-viral at talaga marami rin naman nag-react sa ginawa ni Meme Vice Ganda. Pero eventually naman, itong si Vice Ganda ay humingi naman ng paumanhin, nag-sorry, hindi lang kay Ann Curtis, pati na rin dun sa, ano tawag natin dito, dun sa brand, yon na ini-endorso nito ni Ann Curtis. Kaya nga doon sa It's Showtime, pinag-uusapan natin dito yung sinasabing brandagulan. Hindi bardagulan, kundi brandagulan. Kasi nga parang caught unaware itong si Ann Curtis isang portion. Doon sa portion dito ng mga, yung may mga ano ito may mga magkasintahan, alam mo yun, may mga, tapos may mga searchy something. Tapos sa isang bahagi nung portion na yon, parang nagkomento itong si Vice ng maganda ang mga napag-usapan nila, very nice daw, ganyan, hanggang yung tagline niya doon sa ini-endorso niyang food joint na McDonald's ay talagang pinaulit-ulit niya kay Ann. Yung sinabi niyang nice, ganda. Yun yung ganun yung tono na si Ann ang nagdi-deliver. And then later on parang na-realize ni Ann, hay, ano to? That's bad. Kasi, di ba, ang ini-endorso namang food joint ni Ann Curtis ay Jollibee. So, alam naman nating lahat na parang sa mga ganitong endorsement, may mga stipulation sa kontrata nila yan na parang, syempre, competing yan. Direct competitor pa silang dalawa, ha, na bawal yung mga ganong, lalo pat on national television live. Siguro, behind the scene or yung pag nasa dressing room lang sila or walang mga camera or what, pwede siguro silang nagbabardagulan na gano'n o brandagulan nga tinatawag ng netizen. Pero on television, may may problema nga kasi nga paano nga kung meron talagang naka-stipulate sa contract ni Ann Curtis sa Jollibee na hindi niya pwedeng banggitin or sabihin yung mga ganong klaseng tagline ng kalaban nila, which is McDonald's, na kumbaga binuyo siya ng binuyo ni Meme Vice doon Kaya naging ending, nag-trending nga ito, nag-viral, and eventually naman inamin naman ni Meme Vice Ganda yung kanyang pagkakamali na sinasabi niya na nabigla lang din siya, parang slip of tongue or something. Kasi alam mo naman si Vice, pag live talaga, anything goes. Kung ano na lang nasasabi niya. Na may mga nagka-question din mga netizen na sabi nila, akala daw nila, si Vice ay nag-iisip muna bago magsalita. But ako na rin po ang magsasabi sa inyo na bilang medyo matagal na rin po akong naging bahagi ng programang yan, talaga nakikita ko na pag live talaga, kaya nga minsan sinasabi natin, especially yung early years nung It's Showtime, na laging sinasabi si Vice yung nagdadala, si Vice yung laging, alam mo yung kumbaga sa kapitan ng barko, siya yung, kumbaga sa barko, siya yung kapitan, na siya ang nagtitimon lagi, na ang lahat ng mga jokes, lahat ng mga banters ng mga co-host niya ay nakaangkla doon sa kung ano yung sasabihin niya, kung ano yung gusto niyang i-joke or what, whether may pinatatamaan siya, may iniinsulto siya or whatsoever. Yun talaga yung brand ng comedy ni Vice Ganda. Well, si Ann naman, on the other side, halatang halata na kung napanood niyo yung eksena na yun, halatang halata na ano rin siya, naapektuhan, talagang hindi siya magkanda-ugaga sa pagpapaliwanag at paghihingi ng apology doon nga sa ini-endorso niyang food joint, which is Jollibee, na sinabi niyang lapse of judgment yung nangyari sa kanya nung time na pinaulit-ulit sa kanya na sabihin niya yung sinasabi ni Vice Ganda na nice, ganda. Yung ganun. Na alam naman natin lahat na naging brand na or naging yun na nga, bukod sa tagline ay na-identify ito kay Vice Ganda. Na, hindi Vice Ganda kundi nice, ganda. So yun, since sanay naman tayo sa mga ganung bardagulan ng dalawa na ito, kahit sa ibang co-host nila, but most of the time kasi, napaglalaruan si Ann Curtis, kasi nga, pangit mong pakinggan. Ako, I'm a big fan also of Ann Curtis. Pangit mong pakinggan, pero minsan kasi nagiging utu-utu siya doon sa programa, to the point na nagiging zhonga-zhonga siya. Sorry ha, papasintabi ako ha, ubusina ako sa mga
tagahanga din at supporters ni Ann Curtis kasi in her effort siguro na makasabay sa pagpapatawa dun sa programa, minsan talaga nagiging subject sila ng katatawanan ng sarili nila at lahat yon pakana ni Vice Ganda. And speaking of Vice nga at dun sa ginawa niya kay Ann, hindi lang pala yun ang first time na alam mo yon na biniro niya ng gano'n, nakipag-ukrayan siya, nakipag-brandagulan siya. Nangyari na pala ito before sa isang gadget naman or telecommunication product na ini-endorso ni Ann Curtis. Tapos, biniru-biro siya ni Vice Ganda, nakagalitan, hindi naman nakagalitan, but pinagsabihan, remind siya na may kontrata siyang ganito, bla 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 bla, na hindi dapat nire-ridicule ang brand na ini-endorse mo kasi ikaw nga naman ang, kumbaga, brand ambassador ka or ikaw ang endorser, di ba? So parang nare-ridicule yung klase ng produkto na lalo pag sa klase ng joke ni Vice nilagay, alam mo yung lalait-laitin, that's the right term, parang nalalait-lait. So nangyari na pala ito before, kaya siguro this time, nang nangyaring hindi inaasahan na napaglaruan ni Vice Ganda yung si Ann Curtis nga at nakakonect doon sa tagline niya na sa McDonald's at syempre magkalaban ng Jollibee, masyadong na-nervyos, kumbaga naaligaga itong si Ann to the point na sinabi pa niyang, hala ka, pag ako nawala ng trabaho o nagwalang ng endorsement, kailangan bayaran mo yan, ikaw ang sumagot dyan, bla 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 bla, and so on. Alam ng lahat ng mga nakanood nung portion na sinasabi natin na talagang apektado, na apektuhan. But then again, katulad ng sinasabi po namin kanina, naayos naman, nag-apologize si Vice, inown niya yung kanyang pagkakamali at humingi din po siya na dispensa doon sa brand na kumbaga nasagasaan na syempre sa McDonald's okay yun diba? Parang saya-saya. Syempre alam nila lahat si Vice Ganda identified ngayon sa McDonald's habang si Ann Curtis identified naman sa Jollibee. Pero sa eksenang yon, parang sabi nga ng mga ibang co-host like nina Vong Navarro, nina Kuis Jong Hilario, naisahan ni Vice Ganda si Ann Curtis. So moral lesson dito mga katimang Betaball, ang natin dito at sinasabi, siguro tama naman na, at least na ipiniwanag, hindi na lumala, although nag-viral, hindi na ito masyadong naging negatibo sa lahat. Kasi ang feeling ko naman, kung meron mang porsyento na sinadya yun ni Meme Vice, meron din namang magandang kinalabasan yung paghingi niya ng dispensa, paghingi niya ng sorry kay Ann. At mahalaga doon, tinanggap din naman ni Ann at si Ann siguro, siya na ngayon bahalang nagpapaliwanag ngayon doon sa brand na kanyang ini-endorse, which is Jollibee, na sa isang live show ay nangyayari talaga ang mga ganon. So siguro, hindi naman natin sinasabing scripted ito or whatsoever. In the future, baka, out of the blue, bigla na lang si naman ang makabiktima kay Vice Ganda. We can never tell. So, ang importante lang dito, pareho namang masarap yan at pareho natin ina-appreciate. Charot! Diba? Kaya dito sa Timang Betaball, malay natin, padalan din tayo dito ng McDonald's at saka Jollibee. Pero ang maganda ditong lesson, pa rin yung intact pa rin yung friendship nila. Although may mga nagsasabi na iba na parang pinaghiwalay muna sila nung sumunod na araw, parang imbes na sila laging magkatabi as host ng Showtime, nilagyan sila ng mga ng mga ibang co-host nila para nga siguro hindi masyadong makapag emote ng mga brandagulan na tinatawag. Kasi nga may mga klaseng ganung pagkakataon na yung mga endorsements nila, services man yan, food man yan, products man yan or whatsoever, bigla na lang lumalabas sa eksena kasi nga sa talas ng pag-iisip ni Vice Ganda or ni Meme talagang natural sa kanya yon, naturalesa niya yon. But then again, alam niya na nagkamali siya, yun ang importante, at humingi siya ng patawad at pinatawad naman at tinanggap. Diba? And on that note, kami po humihingi sa inyo ng pasensya dahil po dito sa Team Unbearable, sa Unbearable Channel,
ay talaga naman pong talagang ako nag-iisang emote, di ba? Kay Nanay Christopher Min na laging nanonood sa amin, kay kapatid na Romel Chica, sa aking mga kamarites dyan, Luzon, Visayas, and Mindanao, pati na rin sa mga kaibigan po natin na nanonood din sa Marites University na lagi rin din po nakatutok dito sa amin. Kagaya po nito mga kaibigan po natin, si kaibigang Chino Trinidad at ang kanyang napakabonggang may bahay, ex-girlfriend niya dati, si Ma'am Christina Babs Trinidad, si Mayora Cherry Sampal ng Pulanggi Albay, si Mayora Gemma Onghoko, di ba, ng Ginubatan Albay naman yan, si Mayor Ariel No ng Jose Panganiban, di ba, bongga sa Larap. Ang aking BFF dyan sa New Jersey na si Joy Yang, sana nga magkita na tayo, no? And of course, si Lolita Di Dios Katsuki sa Japan, si Cynthia Lyles sa Japan din, si Ate Jackie La Chica Luis sa Sydney, Australia, si Roger Esmer, ang aking business partner, at saka si Jeric De Lucientos, mga kaibigan ko po ito at mga kasamahan ko. Magkikita-kita po tayo dyan sa Connecticut, USA very soon. And of course, si Tito Manny Garcia na lagi rin pong nanonood dito sa Unbearable Channel. At sa lahat po mga kapwa ko Ragon at lahat ng mga tumatangkilik lagi dito sa amin, mula sa mga sponsors ko, kay Ideal Vision, Dr. Jessica D, Dr. J. Ricasata, and Dr. Sheila Ricasata ng Faces and Curves, mga kapamilya ko dyan, si Dr. Jess Solis ng Gorgeous Smile, o di ba Tita Thelma Zuniga Rodriguez ng Simas Philippines, at si Colonel Jundi Mayuga, di ba? Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Betnabus, nagpapasalamat sa inyo, Diyos Marhay, na aldaw po sa Indogabos.